Yung magpakuha ng mga video nyo, shoot sa basketball, volleyball, si Pantakraw, tennis, sipa, ano ba? Kahit pang-hold up yun. Vlog. Magaling na pumitik yan. Punta na kayo dito guys ha, pag wala pa kayo tato, dito lang, Bitro yan. Tinatuan nga ako ng ating iconic Pinoy tattoo artist idol dito sa New York, Joe Simpero. Nandyan na lahat. Sa isang frame may kita ang istorya ng buhay ko na ginawang art sa balat, detalyado. Isang Pinoy na naglalarawan ng kasipagan sa buhay. Waiter, ballpen, kitchen knife, cellphone, walis tambo, at basketball ball. At sa background, ang monumento, circle, simbolo ng pagiging layas ni PKL sa Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, Quezon City, at Manila. Sheesh! Thank you so much din kay Utol Ralph Perez para sa ating collab vlog stats na OFW Pride, 3 stars in the sun, and the Philippine Eagle at Pilipinas Bandila. Hey! Sheesh! Let's go! Ginagawa mo. My name is Ron. That's why I love LeBron. Yay! Vitruvian Tattoo Culture. Enjoy watching my vlog, guys. Sheesh! Let's go! Hey! Lang, guys. Subway. Tapos, eto na. Let's go! Sheesh! Mga idol, alam mo ba nasa na ako ngayon? Alito ako ngayon sa pinakamalupit na local Pinoy artist dito sa Queens, New York. Joe Simpelo ng Vitruvian Tattoo Culture. Sheesh! Idol Joe, taga saan ka ba sa Pilipinas? Hello kapamilya. Laking Cebu ako. Tapos sa Cebu na rin ako natutong mag-tattoo. Around mga 96, 90, 97. Tapos gawa ng dito na rin ako sa New York nakapagbukas ng shop. Around 2013. Pero yung Tagalog ha, sa Cebu ka lumaki. Yung tatay ko, taga Cavite. Sa Manila din ako pinanganak. Pero every year, bumibisita kami sa Manila every summer. Kaya Fluid na pag Tagalog idol ha. lahat ng Ginagawa mo. California, puro mga taga Cavite. Kaya nasanay na rin ako na dalawang linggo ay yung pinalakihan. So, paano ka nagsimula mag-tattoo? Sa totoo lang, na-curious lang talaga ako. Gawa ng nung una kung nakita yung tattoo ng tatay ko, may initial kasi siya ng pangalan niya sa binti niya. So, tinanong ko, paano ginawa yun? Yung sinabi niya sa akin na proseso, tinry ko sa sarili ko. So, around mga 12, 13 years old nung una ko narinig yung proseso na yun. Kaya yun na lang din yung ginawa kong proseso na paunti-unti kong nakahiligan. Eventually, natuto din na magtato kahit na wala pang tattoo machine. Nag-aaral ka ng college. Anong course kinuha mo? Nag-aral ako ng fine arts sa Cebu. Nag-graduate ko yung degree na yon. Yun lang din yung isa sa mga ginamit ko para maging mas malalim yung pag-practice ko ng tattoo. Yo, saan makikita itong Vitruvian Tattoo Culture? Nasa Woodside kami, bandang San Sebastian na church, kung alam nyo yon. Tapos, malapit kami sa Filipino community. Little Manila. Little Manila, Jollibee, Kung wala naman mga sasakyan, baba ng anong istasyon sa subway? Yo. 61st in Woodside, sa 7th train or yung Long Island Railroad. Pagbabayan doon, konting walk lang. Oo. 1 minute, 2 minutes, may kita mo na yung San Sebastian, mga idol. Tapos yun na, pag nakita mo yung San Sebastian Church, opposite, 2 to 3 minutes walk ulit. So total, 5 minutes walk lang sa mga walang sasakyan, mga idol.
Pakita ko dyan sa video. Let's go. Idol Joe, ang ganda naman ng painting mo dito sa entrance mo. Pwede mo bang explain kung ano yan? Itong artwork na to, dinesign ko siya based on yung corner space. Kailangan ko ng something na powerful na pagpasok ng mga tao, talagang mamamangha sila. Pero yung story behind ng portrait na to is yung portrait ni Jesus Christ sa Book of Revelations. Revelations 19 verse 16, which is yung whole scripture na dun yung pinaka-basis na yung may marka sa katawan is hindi magmamatter. Kasi yung verse na yun, in-explain doon na on his thigh and on his robe is written, Kings of Kings and Lord of Lords. Yeah. Maka-Jesus tayo dito. So, yung portrait na to, hindi pa tapos, binubuo ko pa. Pero gusto kong i-portray yung totoong nangyari sa crucifixion. Gawa na, yung nakikita natin na itsura ni Jesus na napakagwapo, na napakalinis na pinarusahan siya sa cross, hindi totoo yun. Yung pinakatotoong version is talagang makita mo na halos lahat ng mga part ng katawan niya na talagang tinanggal halos yung balat sa pagkaparusa sa kanya para sa atin. Yung kapag nagtatato ka ba, yung client mo ang nag-design ng design o ikaw mismo? Normally, lahat ng mga ginagawa ko is more on collaboration. Gawa ng Idol Ralph, nanggugulo eh. Ginagawa mo. Ano mga guys, Idol Ralph Perez, isa yan dito sa Big Group yan. Ginagawa mo. Family rin yan, ayun o. Christian, let's go, let's go. Magiging ka ng photographer. O, magiging ka photographer. Kahit saan yan. O, di ba? Lagod na rin yan si Idol Ralph. Kung hindi nag-photographer, rapper yan. Okay, Gyo, yung kanina, Okay naman nandito ako. Yeah. decision. Oo naman, para Diyan ka. ka ng pogi dito. Idol. Hindi ka kita eh, oh. Ayaw Ayaw ko mo na kita eh. yun. Kita pag walang bayan. Diyan tuloy yung yung tanong ko na yung client ba yung na-decide? normally, lahat ng mga concept na ginagawa ko, inspiration galing sa client. Kasi yung story nila, yung ginagawa kong concept. Kung ano yung magiging story or symbolism ng design, yun yung magiging inspirasyon ko sa paggawa ng mga sining na masamang bagay para sa kanila. Alright. Diyan naman, sabi mo dun sa mga tao na nagpapato na malaki yung tato, yung design. Tapos pagdating naman ng bayaran nila, Ginagawa mo. iswak sa, hindi akma, dun sa tato. Kumbaga, low budget. Kasi syempre dapat pinag-iipunan mo din yung pagpaparato mo kasi art yan eh. Well, unang-una, yung importante talaga is isipin mo yung tattoo as investment. Hindi mo isipin na magpapagawa ka Ginagawa mo. ng tattoo dahil gusto mo, dahil cool. Eh, kung gusto mong magpa-cool, kailangan afford mo yung pagka-cool. Pag-ipunan mo. Pag-ipunan mo. Part ng pag-iipon is yung pag-intindi din na lahat ng artist, kanya-kanyang specialty, kanya-kanyang design. And minsan, kung isipin mo lang na lahat ng artist kaya gawin lahat, hindi yun yung kultura ng tattoo dito sa New York or sa Amerika. Kaya yung pagrespeto ng isang tao sa pricing at saka pagrespeto ng isang tao sa pagtiwala sa artist, nasa research yon. So, kung hindi mo ma-research yung artist na yan, huwag kang magpatattoo sa artist na yan. Kasi, parang ininsulto mo lang yung sining na gawa ng artist. Kapyo, saan ba nakuha yung pangalan Vitruvian Tattoo Culture? Yung Vitruvian na word, galing yun sa theory ni Leonardo da Vinci. Kung kilala nyo si Leonardo da Vinci, yun yung gumawa ng Mona Lisa. At saka yung part ng Sistine Chapel. Which is yung Renaissance na era ng art. Yung
word na yon, yun yung theory niya na yung katawan ng tao completely proportional and balanse. So, lahat ng yung ginagawa namin dito sa design, binase namin sa theory na yun, which is yung theory of balance and proportion. Kaya, lahat ng tattoo na ginagawa namin, yun yung pinaka-main na pag-set ng structure. And yun din yung ginawa naming principle or prinsipyo dito na lahat ng gagawin namin, whether sa pagtato or pag-alaga ng pamilya, may balance din at saka proportion din siya. Like, hindi siya like sobra-sobrang puro tattoo ka na lang. Kaya ginawa naming culture. Kaya yun yung background ng Vitruvian tattoo culture. Rap Jo, tattoo lang ba ang meron dito sa Vitruvian? Hindi, nagmamasahe din kami minsan. Massage mga idol. Hindi, yung shop namin, may full na access towards sa permanent makeup din, at saka yung pinaka-main is yung tattoo body art procedure. So, pwede nyong ma-avail yung mga process na yon based on kung ano yung kailangan nyo na procedures na professionally done at saka high standard din na procedures. May nakita ko doon, microblading. Ano ba yun, idol? Yeah, yun yung procedure na specialty ng misis ko. Siya yung gumagawa ng permanent makeup process sa shop na to. Pagpasok ko kanina sa entrance ko, nakita ko ng mga t-shirt, mga painting, mga jewelry. Ano ba yun? Nice na, parang Mga nakaw yun. snatcher din ba yun? Hindi, tinatry din namin na i-accommodate yung mga ibang creative business na small time at saka gustong maging part ng shop namin dito, na itatry namin na i-promote yung din nila, yung mga handicrafts nila, at saka gusto din namin na maging parang small community itong studio natin dito sa Woodside. Idol, ang dahil mong painting dito. Ay, ko ba lahat ng painting dito? Yes, ako lahat ng painting na to. Itong painting na to, yung Marilyn Monroe, yung title nito is Playful Justice. Kasi alam naman natin na minsan yung hustisya hindi pumapabor sa atin. So, yun din yung dito. Yung mismong si Lady Justice, ginawa kong playful, which is yung image ni Marilyn Monroe, na sumisili. Kaya, About this. Wow. ito naman, yung title is Wrong Realm. Yung story naman ito is yung buhay natin minsan, pina-fight natin na hindi natin alam kung ano yung nangyayari behind the scene. Okay. About this, boss? Itong painting naman na to, yung story ng painting na to is based on yung stoicness ng buhay. Pero kung titingnan mo yung full painting, may makikita kang 5 muka sa isang buong painting. Isang buong painting. About this. Ito yung isa sa pinaka-importanting painting na nagawa ko kasi during the pandemic, nasirado yung shop namin, hindi kami kumita. Tapos yung pinaka-story ng shop namin was David and Goliath story. Wow. Meaning, someone na insignificant na binigyan ng pabor para matalo yung pinakamalaking problema sa buhay. About this. Ginagawa mo. Ito yung isa sa mga first painting ko dito sa New York na made out of Sharpie, yung color pens, yung whole painting na yan. Ito naman, yung story nito is yung paglakbay sa buhay na lahat against you. Wow. Ito, may nakita ko din sa dulo. Astig to. Parang rock and roll. Ano to, idol? Ito rock and roll talaga. Ah. Kasi yung kamay, yun yung isa sa pinakamahirap ipinta or i-drawing na walang guide. And kung mali yung pagkakagawa ng kamay, hindi maitsura yung mismong contours ng fingers and digits na yan. Jesus is King na talaga, idol. Dami ko natutunan. Kaya guys, punta na kayo sa Vitruvian Tattoo Culture. Thank you for watching. Bye, fans. Close the door, idol. Sheesh! Medyo, tapos na natin yung vlog. Baka may Ginagawa mo.
So, isang tao lang yung papasalamatan ko, si Lord. No? Siya yung nagbigay ng lahat sa amin dito. Siya yung nag-provide sa amin dito. Kahit na magaling kami magtato, talagang sa kanya din galing lahat ng talent namin. Kaya, yun lang din yung bibigyan ko ng credit sa lahat ng ginagawa namin dito. Thank you, Jo. Ralph, sino pa Ano? pasalamatan mo? Ako pasalamatan ko. Ginagawa mo. Kung hindi naman dahil dun sa may taas hindi magkakapunong pamilya dito. Oo nga. Amen. May mga kami na dadating na mga client, hindi ba? Ginagawa mo. Mga taga Woodside na hindi barat, punta na kayo dito. Oh, may yan, no? Ikaw, Idol, Christian. Baka meron ka mga pa-plug. Hindi, kung gusto nyo magpakuha ng mga video nyo, shoot sa basketball, volleyball, si Pantacraw, tennis, sipa. Ginagawa mo. Kahit pang-hold up nyo, gusto nyo. I-vlog. Yan, si Christian, magaling na pumitik yan. Punta na kayo dito, guys, ha? Pag wala pa kayo tato, dito lang. Vitro yan. Kung magpapatato kayo, isipin nyo lagi, kailangan nyo mag-tip, Ginagawa mo. kain, baka yun yung artist nyo para maging maayos, hindi yung gugutom nyo katulad doon. Joke lang, joke lang. Wala kailangan nyo. Hindi, alam ko na yun. Edit ko na yun, Idol. Mga idol, baka hindi ka pa nagsa-subscribe sa aking YouTube channel. Yan na rin ang aking Facebook account at yan na rin ang aking Instagram. Aba, galaw-galaw na mga idol. Bye, fans na ulit. Thank you for watching ulit.